on Computer, Chapter 17, Dynamic Host Configuration Protocol. The basic explanation dito, no, he's the one responsible for distributing dynamically assigned IP address to all clients. Okay, so yan a simple explanation. So today we're gonna configure DHCP server sa iOS router as a source of NTP, no? NTP, a source of IP address. We're gonna be using computer to be a client. So magbabato tayo. We're gonna be using IP phones din. So gagawa tayo ng connectivity sa IP phones, then dapat makahugot sila ng IP address. And then we're gonna verify using show IP DHCP. And then ano ba yung helper? No, ano ba yung helper na yan? Okay, so to configure DHCP server on iOS router, the command will be IP DHCP pool internal. Okay, so this will create internal pool, no? Yung mga let's say .2, .3, .4, .5, .6, no? So may pool of IP. The name can be anything of your choosing. Ibig sabihin nito, whatever you prefer na name. So papalitan nyo lang to. Let's say Nexus DHCP server, okay? Or Amor DHCP. Ganun. And then, ano yung magiging IP? So, you need to define using the network command. So, paano magiging IP? Network command. So, 172.16.10 no, /24 to. So, meaning, you can have .1 up to .254 maximum. Okay? .0 kasi is the network ID. And 255 is the broadcast ID. So, hindi pwedeng gamitin yan. And then, when you say default router, meaning, yung router na yon will be the DHCP router. Okay? So, one IP address is required. So, pag sinabing .1, ito yung IP address ng router. Paano uling, how do you define that the router will be DHCP? So, you need to type default router and the IP address. Na? Then, if you would like to resolve a hostname resolution, yung mga fully qualified domain name, no, let's say facebook.com, sino magre-resolve noon internally? No? Ang magre-resolve ng DNS. Okay, DNS. So, dito, i-define mo yung mga IP address. Pero, ideally, external na yung DNS, no? Papuntang internet para hindi ka na gumawa ng mga name resolution. Then, NetBIOS naman is for Win7, no? Pang mga pre-Windows Windows 7. Pre-Windows XP. Yung mga luma NetBIOS. No? Equivalent lang nito, DNS. Pareho lang yan. Na DNS is yung mga server, pero pag NetBIOS, mga Windows XP, Windows for Workgroups, Windows NT, mga luma. No? And then, gagawa tayo ng fake domain. No? Parang faketaxi.com. Okay, domain name natin, fakedomain.com. And then, ito naman yung lease time. No? Kailan ka magpapaupa? So, ibig sabihin ng lease 14, 12, 13, ito ay 14 days lease. No? 14 days, 12 hours, and 23 minutes. So, kailan mag-expire? After 14 days. Alright? Paano naman kung gusto mo 5 days? E di lease 5, then 0, 0. Okay? Gusto mo 3 hours lang. Anong lease yan, sir? Yung pag binigyan mo siya ng IP address after 14 days, papalitan niya na ng IP yun? Oo, mag-expire. Expiration yan, no? Yan lang yung time ng lease niya. Pag sinabi namang lease infinite, ibig sabihin says the lease time to infinity. Okay? Default time is 1 day. Okay? So from 1 day to infinity and beyond. And labas. And then, kung meron ka mga static IP, you have to exclude. Such as, yung router mo, syempre, hindi mo nababatuhan ng IP yun. 10.1, no? Yung gateway mo, laging .1 naman. So, exclude mo yun. Plus .10 kasi DNS mo .10, di ba? Para hindi na mapa-rent, hindi mo na mapalis yung IP niyan sa ibang client. And then, pag tinype mo service DHCP, it will enable DHCP service. Activate mo yung service na yan sa Cisco iOS. Then, paano patayin? Lagay mo lang no. Okay? So, ang Office IP phone, meron tong paano ako nakakahugot ng IP, no? So, it will send a request 150 or 66 to DHCP. Pag sinabing option 150, DHCP,
allocated static address niya yan. No? Sabihin DHCP option 150. So hanapin niya sa network. Sabihin ng telepono, 150, 150. Yan, parang kubaw. No? Pag nakarinig ng 150C server, babatuhan niya ng IP yun. Okay? 66 naman gives the IP address of TFTP. Let's say wala siyang iOS, no? Walang flash. Magbo-boot sa TFTP, download niya yung iOS papuntang RAM naman. No? So, pwede rin yan. So, paano magbigay sa IP? Option. Sa router to, bo-broadcast ka sa, using option 66, bo-broadcast mo sa IP 10.1.1.250. So, this will provide the IP address of TFTP server for option 66. Pag option 150 naman, bo-broadcast mo 150. Saan yung babato? Dito. No? So, ito yung IP address ng TFTP. Okay? Paano kung dalawa? TFTP. So, yung primary and secondary. Ganun lang na. Then, option 3. Pag sinabing option 3, ito yung default route. So, let's say lahat ng traffic gusto mong padaanin sa gateway na 10.1.1.1. Sabihin niya, dito kayo dumaan lahat. Okay? So, ibig sabihin, ang telepono, let's say, inon mo. No, maghahanap ng gateway yun, di ba? So, kung may default route na in-specify, dito nila hahanapin. Ito yung hahanapin na IP. Na. How do you verify? Show IP DHCP binding. So, you will see on which MAC address has the IP address. Okay? Kung sino PC, may IP address. If you type show IP DHCP binding, let's say IP, lalabas niya yung MAC address. Let's say binded yung 10.1.1.2 dito sa MAC address na yun. Now, if you want to clear yung, let's say, mga list na patay na PC na, no? Let's say, na-list sila ng 10 days. Wala pang 10 days, pinatay na yung computer. Diba? I-release mo yun. So, paano mag-release? Clear IP DHCP. Binding. Tapos yung IP address. Tatype mo yan. What if you want to clear all na hindi naman binded, no? Clear IP DHCP binding from previous bind. Okay, let's say 100 computer. Friday naka-on, no? Nabigyan ng IP. .2 to .99 kung nga. Saturday, wala namang gumagamit, di ba? Pas Monday, pasukan na naman. So, burahin mo para walang lease, na? Para walang IP address conflict. Na ngayon, kung may lalabas naman sa Windows 10, sabihin IP address conflict, paano ma-resolve yun? The command will be show IP DHCP conflict. So, lalabas dito yung dalawang MAC address with the same IP. If you would like to release yung first IP, kasi yung second IP nakahugot na, tatype mo lang yung first IP. Okay? Kung may conflict naman, let's say, conflict yung dalawa. O, type mo na lang to, burado yung dalawang yun. No? So, sabihin mo, IP config release renew. No? Pero hindi sabay-sabay. No? If you would like to display recent activity, sino yung nabigyan ng .10, .12, .11, show IP DHCP database. So, dito naka-record. So, how do you verify? Anybody? Kanino na-assign yung IP address na yun? Anybody? Paano ma-verify? Let's say, nabatuhan ng IP address yung taga-level 10. Show IP DHCP base. Lalabas yan. Paano mo i-display anong pool? DHCP pool. No? Show IP DHCP pool. Okay? Makikita mo dito ilang pang available IP and ilan na na-assign. Show IP DHCP server statistic. Ito yung makikita mo yung number of message sent and received by the DHCP. Sabihin natin 70% na yung na-list. Ibig sabihin may 30% na lang available. Okay? So kung gusto mong i-reset yun, let's say back to 0, clear IP DHCP server statistics. Kompleto nga itong book na dahil. Ngayon, if you'd like to troubleshoot na hindi mo maintindihan talaga, kanina ba minabatay yung .10 na IP na yun? Kasi yun yung attacker PC, no? .10 kung nga na. No? Time mo to, di ba, IP DHCP server events. Okay, makikita niya. Nag-request yung laptop na pangalan is attacker. Oh, di ba? Hacker yun. Pangalan ng PC niya, attacker. Oh, hacker yun. So, lalabas dito, binatuhan ng 172.16.10, for example. Huli mo siya.
Now, what do you mean by helper? Ito yung is the one who will forward broadcast using unicast to a specific IP address. Let's say subnet mo 172.16.10. Okay? And then gusto mong iba to sa external DNS, another DNS such as Google, no? Tatype mo na yung DNS IP address. Ipo-forward niya yung mga DHCP request. So dito, forward DHCP broadcast message as unicast, so one-to-one to a specific address instead of having them drop by the router. So let's say hindi makita. No? Hindi makita. Pang external na to, let's say subnet mo 10, hindi niya makita. Kuquery niya yung 20 naman. Na? So as an exam, please remember IP helper command forwards broadcast packet as unicast to 8 different UDP. Kung let's say sa subnet mo, subnet 10, walang TFTP server, hindi magbo-boot router. Kasi nandun yung iOS, di ba? Or kung wala kang flash, nandun yung sa TFTP. Another one, if you would like to resolve Facebook, nasa subnet 10 ka lang, paano mare-resolve yun? So, IP helper kailangan mo. Babato niya yung palabas ng subnet. Parang routing na eh. Babato niya yung palabas. No, ano ibabato? Yung, let's say, meron kang IP dito. Yung dynamic IP allocated, babato niya palabas para ma-fix yung ma-ping ang fully qualified domain name. Let's say, wala rin time service sa loob, babato niya sa port 37 naman. No? So, tandaan niyo itong mga ports na to. No? Yan, lalabas sa exam yan. How do you turn off yung forwarding ng IP helper? Let's say, ayoko muna ipalabas kasi may attacker. O-off mo lang. No IP forward protocol. 49. No? So, ano yung 49? Takak service yan. Takak service port. Time service. Gusto mo patayin. Time service, 37. IP forward, ay patayin. Kung gusto mo patayin, no IP forward protocol in time service, 37. Okay? Kung ayaw mo naman mag-resolve externally, gusto mo local lang, no IP forward protocol UDP, 53. Ganun Ganun So sa exam, you detect, kung nga cybersecurity analyst ka, you detected that all request has been forwarded to hackers server. Lahat ng request ninyo, parang Huawei. Lahat ng request, mga user na nagta-type doon, facebook.com, tapos user ID, pati password. Syempre, pag naglalaging sa Facebook, password, no? Forward sa sa DNS ng hacker. So, yung hacker na yun, merong AWS DNS server. Na pag forward lahat, no? Ka-capture niya using packet sniffing tool. So, makikita yung username, password. Di ba? Yun mga attacker no? So, kailangan paano gagawin yun? So, ito lang, no IP. No? Huwag mo forward sa external DNS nyo, no? So, nangyari sa amin yan sa Accenture dati. No? Pinatay namin yung forwarding ng DNS. So, ito ang ating diagram. So, we have NetBIOS server which resolve hostname to IP. And we also have DNS which resolve name to IP. Pareho lang function yan, pero ito yung luma kasi. So, kailangan nyo kung meron kayong Windows XP, Windows NT. Pero kung wala naman, DNS na lang. Para saan ang DNS? To resolve hostname to IP. Yung ganito. Di ba pag pinin ko facebook.com, ano ibabato sa akin? I-resolve niya hostname to IP. Ayan. Babato niya yung IP niyan. Okay? Kailangan yan eh. Kasi yan ang naiintindihan ng router. Okay? Ngayon, sir, so may tanong estudyante, sir, ba't di na lang tayo mag-IP address lahat? At paano mag-IP? Let's say, gusto mo mag-Facebook. IP type ko, IP address. Yan. 157.240.8.35. O yan. Nag-Facebook using IP. Pumasok, okay? Pasok. May aso pa dun. So, pero sino bang nagpe-Facebook using IP? Wala naman, di ba? Kaya kailangan mo ang DNS. Yan ang function ng DNS. Wala Domain naman name server, no? Domain name server. DNS server. Yan ang function niya, no?
So, ba't ka magta-type ng IP? Ang hirap tandaan ng IP, no? So, yan ang function niya. So, meron tayong switch. Ito yung, let's say, LAN natin, corporate LAN natin. Nasa Edmonton, Canada, no? Network 10. Tawagin natin itong Network 10. Okay? So, ito, IP address nito, 10.0.0.10. Ito naman, .2, .3. So, hindi mo na pwede ipalis ang, kasi ito, sabihin natin, .1 to eh. .1 to, di ba? Gateway yan eh. May .2 na yun, Hindi mo na, .2, hindi na pwede palis. .3, hindi mo na pwede palis. Ano yung susunod na available IP? Anybody? Sir? Ano magiging IP nito? Sequence .1? lang, di ba? Kasi Dot gateway to one. eh. .1 to. Ayan, obviously, yun na .1 eh. .2, .3. So, ano .3. susunod na IP? .4. .4 yan. So, ito yung final answer. Dapat yung client should get 10.0.0.4. Okay? Okay? 4. Okay, itong Edmonton Edmonton. Diyan na mag-i-start yung client, sir. 4, 5, 6, so on so forth na. 4. Oo. So, de-define mo pool .4 to .100. Okay? So, doon mo siya i-define na. So, gagawa ka ng pool. Yan. Okay? Sa Edmonton. Next is Amor, nasa labas ka, Amor. Paano ka maglalab niyan? Ngayon, ito May pa. problema daw internet niya eh. Internet. Gibbons naman, Gibbons. So, ito one to wide area networking. So, gagawa tayo ng /30. With /30, how many IP address do you have? Anybody? /30, ilang IP address available? 4 lang, di ba? 4 lang. So meron dito, sa WAN lang to para efficient. 4 IP. So, ibig sabihin, 192.168.1.2. Okay, so .2 to, .2. So, ano magiging net ID niyan? Siguro .1, tapos may .3, .4. So, ito broadcast to, di ba? Broadcast yan. Ito net ID yan. So, dalawa lang ID. available, no? So, .2 to. Okay, ito naman .3. O, di ba .3. efficient? Ilan ang waste dito? Ilan basura? Isa lang. Isa lang waste. Okay? So, ganun, no? Yan ang /30, ha? /30. Ngayon, sir, ba't nilang /31? Ilang IP ba /31? Dalawa lang eh. Dalawa. Kung dalawa yan, Net ID tsaka Ubus na. broadcast. net ID lang ang broadcast, wala kang IP. Diba? Kaya /30. Okay? Na-gets ba kung bakit /30? Now, since these are sitting on same subnet, 192.168.1.1, reachable na yan. Automatic reachable. Nana, isang kable. Serial si S0001. Okay? Ngayon, may client dito. Ngayon, bakit ka naman bibili ng dalawang DHCP server? Let's say, dalawa site mo. Isang Edmonton, yung isa nasa Gibbons. Maglalagay ka pa ba ng DHCP server? Magastos, di ba? Malang server eh. Malang server eh. No? Eh, paano kung 10 yan, tol? 10 yan site mo. Bibili ka man 10 server. Hindi, magastos. So, gagamit ka na ng IP helper. Dito na papasok si IP helper. Dahil, ang IP helper na nandito, ang trabaho niya, di ba, ito yung DHCP. So, gagawa ka ng scope dito na 192.168.3.0. Okay? So, dalawa scope nito, Scope 1 is from 10.0.0.4 to .100. Kung o pwede naman 254 no? 254. Scope number 2, dalawa na itong DHCP scope. 192, tama ba? .168.3.1.2. Okay? Ayun, no? Kasi ginamit na ng gateway yung .1 no? 3.1. So, ano susunod?
3.2. So, ang to test if it's working fine, kailangan mahugot nitong Gibbons .2. Malinaw. Si Gibbon router, dapat, on mo to, may PC dyan, di ba? On mo, kailangan mahugot niya .2. Okay? Ito naman dito, kailangan mahugot ng IP 10.0.0.4. Okay? 2 different scope. Ngayon, paano kung 10 yan? So, isa pang serial dito. IP helper na naman dito. No? So, yun ang function ng IP helper. Okay ba? Demo natin. Demo natin. So, GNS3. Naku, amor sa kaya. Hindi ka makakasabay, oh. Ito na. So, Edmonton, gagawin natin ito. Napakasimple lang nito. O, teka, may server eh, oh. Packet tracer yan. Kasi, nagloloko yata itong GNS ko. Ayun, oh. Tingnan mo, CC Edmonton. Tama tayo. Assign IP sa interface, no? And then, asa yung DHCP, hanapin natin. Ayan, service DHCP, 10 network, which means this one, scope number 1. Okay, 10.0.0.1, ayun na. Okay. So, siniro niya di, syempre, dapat net ID pala yan. Net ID yan. Okay, net ID yan. So, next, net BIOS name, ito yung DNS, fake name, tapos leasing 12 days, exit. Then another DHCP pool. Ay, hindi. DHCP exclusion pala to. .1 to .5. So, in-exclude niya yun kasi may .5. So, ano magiging next IP? That's .6. Okay? .6 mahuhugot, ha? Then, next one, 3 network. May space to. Nagkamali lang to, ha? Ay, hindi. IP DHCP. Name pala yan. 192.168.3 network. Okay? So, 3.0. So, may space talaga yan, sir? Pangalan lang ng DHCP pool lang pala yan. Okay. Ayun na, 3.0, then 255, no? Default router, tapos yun na naman, blah, blah, blah. Yun na naman, 12 days release. Then next, yun, save. Asan ang IP helper? Parang hindi ko nakita yung helper. Dito pala kay Gibbons. Sandali, IP helper. Ayun. Helper, IP helper, no? So, which means, it will forward, broadcast, no? Message as unique as message to the specific address. Oh, Them be dropped by the router. Dito yung kay Gibbons, 1.2 helper. Kay Gibbons pala, hindi pala dun sa isang router, sir. Mag-helper. Hindi pala kay Edmonton. Dito kay Gibbons, lalagay mo forward from 1.2. Ibig sabihin, whatever binobroadcast ng DHCP server, no? Forward saan? 1.2. So, hugutin niya yung 1.2 niyan, no? Pupunta sa serial ng... Yun ang real world yan, real world. So, kailangan makahugot, ha? Sabihin ni Gibbons, pare, kuha kang DHCP. Saan ako kuha ng DHCP? Sa 1.2. Kasi ito, pag inon niya yung PC niya, nagbo-broadcast niya ng option 66 or 150. Option 66, 150 is DHCP. So, nagbabato yan. Option 150. Sabi niya, DHCP, walang DHCP server dito, di ba? Sabi ng IP helper, pare, pautang naman kay 1.2 kasi ayan DHCP server. Ayun na. So, dito magre-release, dito mag-allocate ng database, but the DHCP will be given to this client na nasa Gibbons. Yun ang helper. Okay? Okay, gawin na natin. Sige, gawin nyo na. Gagawin ko din. No? Demo. So, tatype ko to. Matagal to. No? Sige, umpisahan nyo na lang. Sige, type ko na rin to. Sa packet tracer natin gagawin, sir? Packet tracer, kasi kailangan ng DNS server. enconfd. Hostname. Sige, gawin nyo na. Teka, ano bang interface nito? So, lagyan nyo muna ng router. Yan. Tapos, switch. PC. Ito yung server. Asan na yung server? Ito. Yan.
And then, ang server, generic ba to? Ano ba yung tsura nito? Ayan, generic lang. Ayun, magkamukha, di ba? Okay, ganun na. And then, sa pang router, 1814 lang hinugot ko. And then, serial 0. Serial, ayun, serial. Teka, saan ko mabit? Teka, bakit wala? Tanggalin ko nga yung 1841. Pili tayo. 2620. 2620. Pwede kaya ata. Nag-boot na ba? Nagbo-boot pa. So, server, ganito lang pag-define. Yan. So, tawagin natin. Net BIOS. Okay. 10.0.0.0 ay 2/8. Then IP niyan yan 10.0.0.0.2/8 automatic na. Okay. Then Then nga yung DHCP. service, hanapin mo to si service tol. Wala ditong net BIOS eh. Pero parang DNS yan eh. Kasi net BIOS. Wala eh. Ito na lang. Ito na yung net BIOS mo. Service, DNS, ayun o. Kung ano yung DNS, on. Ganun ano? Sir, saan po yung server? Yun, ito. End device. Generic. 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 So, gawa tayo, let's say, Edmonton. Pero ano bang IP address ni Edmonton server? 10.0.0.3/8. Ganun na. Hindi niya ma-recognize. Automatic na yata. Okay. Sapa. Si Gibbons naman. So, ito yung magre-resolve. Lowercase lahat walang uppercase. Gibbons. Ayun, nakita niya IP. 192.168.1.1. Okay? Ayun na. 1/30. Naka-on yung DNS ni Gibbon, sir? DNS lang, DNS. Ayun na. On yun. Inon ko. Ayun na. Inon ko. Okay, tapos na yata mag-boot to. Ayun, nag-boot na nga. Okay, so tingnan natin muna kung meron tong Asa na serial? Hindi ko pala nalagyan. So ganito, lalagyan mo ng serial. Physical Well naman, no? module. Lagyan Wala pa module. palang module. Teka, patayin uli natin. Patayin nyo uli. Nalimutan ko. Hindi kasi ako sanay mag-packet tracer. Teka, ba't 2950? Router 1841. 1841. Then, lagyan nyo ng module. Ayan ang modules. Week 1T. Week 1T. Kabit nyo dyan, tol. Naka-on eh. Patayin muna natin. Kailangan patayin nyo muna to. May power switch yan eh. Ayun. Nakita nyo to? Yun, sir. Patayin nyo yan, ha? Tapos lagyan mo ng week 1T. Week 1T. Okay, nakita nyo yung ginawa ko, ha? Tapos magkakaroon na siya ng ng serial. On yun, ha? Pati to, week 1T din. Patayin nyo muna. Yan. Iba kasi yung discard dito. Week 1T. Yan. Ay, hindi. Week 2T na. Week 2T. Dalawa na. Kasi ano to serial S01 eh. Si Gibbons si Gibbons ang 2T. Oo, Gibbons 2T, 01. Kaya dalawa yung interface. Okay, power on. Ganun na. Ayan, booting na. Basta dynamic lang tong PC
Hindi siya lalagyan ng IP. Hindi, ihugot yan ng IP. Huhugot. Huhugot na siya ng IP doon Contest sa yan. server. Oo. Zero to ha. Ayun, 0-0 yan. Ayun, ang kita naman eh. Oh. And then ito, saan ko muna eh? Hindi pinakita kung saan siya nakakonect. Ayun. Sinabi. Tutok mo sir dun sa router. Yan. Ay? Saan siya 0-1-0. connect? Mali. Mali yung ano na, delete nyo. Patayin nyo uli. Dapat pala dito sa 0. Patayin nyo. Kunin mo to. Lagay mo dito. Dapat dito. Na. Teka, ba't 2 dito? Router 4. Hindi, pwede rin. Hindi, baka malito na kayo. Tanggalin ko na lang total. Weak 1T lang. Okay. Weak 1T. Yan. Weak 1T ah. Router Weak 1T. ito. Weak 1T. Para isa lang. Tingnan nyo. On ko. Yan. Ito naman, patayin nyo. Tanggalin nyo to. Weak 2T pa rin. Weak 2T yan. Dito naman pasok. Yan. Power on ulit. Okay. So, no? Kailangan ganito yung tsura. EN, show, IP, int, brief. Yun, no? Oh, diba? Serial. Sakto. 3-0. Okay. Then, ito naman, S001. Show, EN, show IP, int, brief. Serial din. Oh. Dalawa yung serial. 001. Sakto, Ayun ang 001. Malinaw, So, dapat dun mapasok. Ito natin. Dito, okay lang kasi isa lang eh. Dito dapat papiliin tayo. Hindi tayo pinapili. 0-0 eh. Kaya pinapapili ng port. Automatic kasi sir yung tawag ito. Yun ang pangit dito sa Packet Tracer. So, ganito na lang. Automatic kasi, no? Palitan nyo to. Na? Walang option eh, No? Pangit, no? Dito ulit GNS3 may option, di ba? Oo nga. So, ganito yan. Tandaan nyo, Gibbons, mamodify nyo dito. Papalitan nyo si Gibbons. Okay, naka-01 yan eh. Sa akin sir, pinapapili ng port. Palitan nyo to. Walang option eh. Sa akin, pinapapili ng port. Oo. Iba kasi yung Packet Tracer ko, luma. Maganda yun, maganda. Okay? So, dito magkakatalo. Kung ayaw papiliin, 3-0. Okay? Okay? Ayan. Okay? Sige. Weak 1T, weak 2T. Ganun na. Okay. And then, switch. Then PC. So, itong PC na to dapat automatically should have automatic IP address. Yan. Okay. So, ganyan orientation yan. Okay. Good luck. Sa mga 1 oras yan. Balikan ko kayo 1 oras, na? Teka lang, sir. Pwedeng... Okay. Okay. Stop na recording.